sa pag-aaral po natin. Pag-aaralan po natin, yan, kasama po yan, part po yan, mga bagay po na yan, kaya ihanda niyo po yung mga sarili niyo, no? Ang tamaan, huwag magagalit, ano po? Unahan ko lang po kayo, ano po? Pero dapat lamang po yung puso natin is always ready to accept the fact na kung ano yung pinuturo sa atin ng Panginoon. Okay? The power of a loving church. Yan. Ano po ba yung kapangyarihan po na itutulot po nito sa atin? Ano po? Meet the powerful first church of Jerusalem. Tingnan po natin kung bakit naging powerful sila, kung bakit itong unang iglesia na ito sa Jerusalem ay naging makapangyarihan po yung journey nila with God. As we know, alam natin yung pinangako sa kanila ng Panginoon. The promise of Pentecost was fulfilled already. Ano po ba yung pangako noon? Na hintayin ninyo pagbaba ng banal na Espiritu. So, alam niyo po, tayo din, tinanggap na rin po natin yan. Kaya naman po, may mga bagay na humahadlang sa atin kung bakit fulfilled na sa atin ng Panginoon yung promise na yon, na bababa na tayo ng banal na Espiritu. Kaya lang, tayo po mismo, pinabaliwala natin yung work of the Holy Spirit in us. Yun yung madalas na nawawala sa atin. Hindi natin nababatid po, hindi natin namamalayan na tayo po lumalakad lang to bless and there is no guidance. Perhaps yun po yung bagay na nawawala sa atin. Kaya sa pagkakala po natin minsan na okay na itong ginagawa ko, kaya somehow makikita mo, makukulan ka, nahiwalay ka na sa Panginoon. Nawala ka na sa Panginoon. Kasi nga po, hindi po tayo nag-guide ng Holy Spirit sa buhay po natin. Okay, let's see. Tignan po natin dito sa Gawa chapter 1 verse 5 to 8. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Na magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Listen to this, people of God. Lahat ng mga tumanggap ng banal na Espiritu Santo, they have the power that is given to them by God. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Now, kaya nga po, thousands of people converted at that occasion. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung mismong pinahayag sa kanila ni Kristo, yung mismong pinangako sa kanila ni Kristo, hinintay nila yun. Amen. They are patiently waiting for the coming of the Holy Spirit. 10 days po sila na naghintay na kung saan nanalangin sila araw at gabi. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, to achieve that or to fulfill it to us, the Holy Spirit, gusto ko po na malaman po ninyo, kailangan magkaroon ng manifestation po yan. Actually, alam niyo po, lahat naman po tayo tumanggap niyan eh. Kaya lang po hindi nangyayari yung gustong gawin at magawa sa atin ng banal na Espiritu Santo. Tingnan niyo po ito kung bakit naging makapangyarihan po sila. They become powerful because they allow themselves to be witness of God. Ano sabi ng Lord po sa atin dito sa verse 8? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. So, ibig sabihin niya, we are now a witness for Christ. After receiving the power of the Holy Spirit, we are now witness for Christ. At alam naman po natin, pag sinabing witness, ibig sabihin po niya, lahat ng mga nasaksihan natin kay Kristo, ipinamamalita natin yan. Amen. Sabi po dito, they become powerful because they allow themselves to be witness of God. They serve mightily. They obey the Holy Spirit to lead them to work with Christ Jesus. Pinahintulutan nila, inalaw nila. Dahil yun yung gustong mangyari sa kanila ng banal na Espiritu, gusto ng banal na Espiritu na tayo pag tumanggap ng Holy Spirit ay maging kaisa ni Jesus Christ sa lahat ng kanyang mga ginawa. Amen. Kaya wala pong mga Kristiyano na tumanggap ng banal na Espiritu Santo na hindi nagiging saksi sa buong mundo. Amen.
Kaya sabi ko nga po sa inyo, I was really blessed kasi yung kapatid po natin, napunta siya ng ibang bansa, dala-dala niya pa rin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na kung saan nagpapagamit sila. Amen? Amen. What gave that dynamic church its power? Titignan po natin, ano po? Ano ba yung ano ba yung natanggap po nila o ibinigay nito mga pangyarihang church na ito? The members model God loves to the Word. Hindi lamang sa sarili mo, hindi lamang pagpapakita yan na I love God, God's love me, God's loves the Word, kundi tayo po mismo magiging model po tayo doon. Kaya dapat nga po, iniingatan po natin yung pagiging Kristiyano natin in behalf of the public. Dapat nakikita nila na tayo po ay talaga mga modelo talaga ng isang tumanggap ng Holy Spirit, tumanggap kay Kristo bilang isang alagad na ng ating Panginoon. This love changed their lives and empowered their witness. Kaya kung papansinin po natin yung pag-ibig na yun ng Diyos sa kanila, yung pag-ibig nila dito sa ating Panginoon, yun yung nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para maging makapangyarihang alagad ng Panginoon Jesucristo. Alam niyo kung bakit maraming mga Kristiyano has no anointing for God? Because they didn't love God. They don't love God. Maraming sinasabi nila, I really love God. Mahal ko ang Panginoon. Pero makikita nyo, naaagaw sila ng ibang bagay sa buhay nila. They are intercepting by the other things in them. Kaya kung mapapansin po natin, pag mahal mo ang Diyos, hindi ka maaagaw ng kahit na ano pa man. Kahit trabaho yan, kahit pamilya mo yan, kahit suffering yan, kahit anong mga pagsubok sa buhay mo, hindi ka maaagaw sa pagiging saksi mo sa ating Panginoon. Bakit? Because we are powered by the Holy Spirit. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya hindi tayo madadaig kailanman sapagkat tayo'y nagkaroon ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Jesucristo. At yung pag-ibig na yun, nakita niyo po ba yung pag-ibig ni Jesus? Iniwanan ka ba? Kailanman hindi ka iniwanan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, nothing can separate us from the love of Christ Jesus. Kahirapan hindi, kagutuman hindi, kahubaran, kawalan, lahat ng pagbubugbog, hindi yun nakapagpahiwalay sa Kanya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alam nyo, yung mga tao na humihiwalay sa Panginoon, walang pag-ibig talaga sa Diyos yan. Sapagkat ang lahat ng umiibig sa Diyos, laging nakatingin sa Diyos yan. Saka nakakita ng ilab sa iyo, pero ang layo-layo sa iyo. Ilab na ilab sa iyo, pero ang layo ng puso sa iyo. Hindi ganon ang nai-inlove pagdating sa Panginoon. Ang talagang inlove sa Panginoon, they stick to God. Amen. Makikita mo ang buhay niyan, talagang napaka-sticky niyan sa Panginoon. Amen. At hindi mo talaga maaagaw sa Panginoon niyan. Tanungin mo yung katabi mo ngayon, naagaw ka na ba? Naagaw ka na ba? Huwag mo papahintulutan na maagaw ka. Dahil if you love God, you never love the other. Amen. Who's the other? I tell you, sino po itong other na to? Satan. Amen. Kasi yun lang naman ang aagaw sa iyo eh. Amen? Pero ibang aagaw sa iyo, si Satan lang yun. Pero bakit sinasabi natin? Bakit sabi mo, Pastor, ang umagaw sa akin yung trabaho ko? Bakit sabi mo, Pastor, ang umagaw sa akin yung boyfriend ko? Actually, hindi yun ang umagaw sa iyo. Nadaya ka lang nung bagay na kasinungalingan nitong si Satanas. Kaya ang nangyari ngayon, mas higit mong pinagpahalagahan itong bagay nito kaysa kay Kristo. Amen. Kaya nga kung talaga mahal na mahal mo si Kristo sa buhay mo, hindi mo talaga bibitawan si Christ kahit anong mangyari. Amen. 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 Parang medyo hindi na maka-amen yung iba. Pag talaga mahal mo ang Panginoon, hindi tayo maapektuhan itong aral na ito. Now, why is this beloved church so powerful? Bakit po kaya itong sabihin natin na nagmamahal na church na ito ay napakamapangyarihan? Alam mo kung bakit? Una, dahil they love the Lord. Mahal nila talaga ang Panginoon. Ito'y wala po talaga pag-aalinlangan. Mahal nila ang Lord. This is not about their lips, but their heart.
Hindi ito sinasabi lang ng kanilang mga labi, kundi ipinadadama mula sa kaituturan ng kanilang puso na mahal nila ang Panginoon. Kaya sabi po dito ng Gawa chapter 2 verse 41 to 42, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Loving the Lord is love to commit His life for Jesus. Kinukumit niya yung buhay niya kay Kristo. At alam niyo po ba kung paano mo malalaman kung nakakumit na yung buhay mo kay Kristo? Katulad din ng mga ginawa nitong mga taga-unang iglesia. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. They spend a lot of bigger time of them into God. Amen. Yun yung pinapakita dito, na tayo po ay papalapit sa ating Panginoon, hindi papalayo. Amen. Amen. Kaya kung talagang mahal mo si Kristo, obviously makikita yan sa mga bagay na lakad mo. Na hindi pa pwedeng hindi mo ginagawa itong mga bagay na ito. Nag-aaral ka, matuto ka sa turo ng mga apostol, nagsasama-sama kayo ng mga magkakapatid, yung fellowship natin sa Lord, nagsasalo-salo tayo into the breaking of the bread, at nananalangin tayong sama-sama. Yun yung mga tao na talagang nagmamahal sa ating Panginoon. And that was the powerful first church. Amen. Kaya kung ikaw, powerful church ka rin, dapat ginagawa mo itong bagay na ito. Ngayon, kung hindi mo ginagawa itong bagay na ito, hindi mo mahal ang Diyos. So, hindi naman siguro gano'n. Kasi alam naman talaga ng Diyos, nandito siya sa puso mo. No? Hindi tayo nagsisinungaling sa bagay ngayon. Dahil ang Bible na nagsabi sa atin dito, after receiving the Holy Spirit, you will be a witness for Christ Jesus. Amen. And the Holy Spirit will lead you. Kung saan tayo ilililid ng Holy Spirit, doon tayo nagpupunta. Bakit? Kasi kung mahal talaga natin ang Panginoon sa buhay natin, we are obedient already. Amen. Nagiging masunurin na po tayo. They that gladly receive His word were baptized. Tingnan nyo, the first step na ginawa nila. Noong time na tinanggap nila itong salita ng mga apostol, ano nangyari dito sa mga 3,000 converted people na ito? Nagpapaptize agad po sila. Amen. Alam niyo po ba, ang pagpapakita po talaga ng pag-ibig sa Panginoon is to be baptized in the name of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ano po ibig sabihin nun? Baptize lang pala eh, nilubog lang sa tubig eh. Come on! Hindi po yun yung sinasabi ng Lord. Ang ibig sabihin ng bautismo ay pagbabago, paglilinis. Amen? Kaya kahit na isausaw ka ng isausaw sa tubig, 10,000 beses pa yan, kung hindi nagbabago at nagpapalinis yung buhay mo sa Panginoong Jesucristo, you are not saved. Amen? Amen? Kasi si Jesus yung naglilinis sa atin eh. Kaya nga, nandun dapat yung paglilinis sa buhay natin. Kailangan may pagbabago tayo. Lahat ng mga bagay na masama sa atin, ipinababago natin sa Panginoon. And these people are loving people to God. They responded to God's message of love, which is the gospel. Kaya nga, mahal na nila yung salita ng Diyos. Hindi na sila nagagaling sa salita ng Diyos. Na kahit tinatamaan sila para sa kanila, that was love of God. Amen. Amen. Kaya nga yung iba ayaw ng gospel eh. Bakit? Masakit daw. Nasasaktan daw sila. Pero alam nyo, sa mga nagmamahal sa Panginoon, this is love. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang gospel ay pag-ibig. Ang gospel ay pag-ibig. At alam niyo po ba, tayo po mismo without the words of God, hindi tayo mababaptize kahit ilubog tayo ng ilubog sa tubig. The evidence their love for God through baptism. Pinapakita rin po ng pagbabaptize na ito yung pag-ibig natin sa Panginoon. Bakit? Kasi yun yung nag-iindika sa buhay ng isang nakakilala sa Panginoon na parang sinasabi niya, Lord, nagpapalinis na ako sa iyo. Amen. Lord, nagpapabago na ako sa iyo. Amen. Lord, nagpapaayos na ako sa iyo. Yung
ibig sabihin niya, they show that they be one in the death of Christ, baptism showing that they are dead from all life of sin. Para sinasabi nila, yung dating kasalanan ko, wala na yan, Lord. Pinakay mo na sa akin yan. At hindi ko na babalikan yan. Amen. 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 Communion and baptism shows God's love. Alam niyo po ba, yung pagiging commune natin sa Panginoon at yung bautismo na yon ay nagpapakita sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Communion speak of Christ's death. Pinapakita dito yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo. And what does it mean to every Christian believers? Love of God. Amen. Kaya namatay si Jesus for their friends, para sa ating mga kaibigan niya. At alam niyo po ba, ito yung sinasabi ng Bible that great is the love of a friend to lay his own life for his friend. Pag sinabing communion, ibig sabihin niya, nakikipag-close ka na ng todo kay Jesus. Meron po bang close na magkahiwalay? Meron po bang close na magkalayo? Walang close na ganon. Ang close, talagang ibinibigit mo yung buhay mo kay Jesucristo. And then partaking of the bread means one with Christ. And whatever happens, yung mga bagay na ginawa ni Jesus, kaisa ka doon. Kaya akala niyo ba, yung partaking of the bread, yung ating breaking of the bread, alam niyo po ba, akala natin walang sa-isa yung bagay na yun, ano? Yun yung nagbibigay ng ating alalahanin. Yun yung nagbibigay sa atin para paalalahanan tayo sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at ipakita sa atin yung talagang pag-ibig ng Diyos na tayo po ay naligtas niya. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkatulo, ang Panginoong Jesus ay lumapot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito po yung bagay na dapat na ginagawa natin. At alam niyo po ba, na ito po yung parang nagsasabi sa atin na dapat tayo po mismo ay naging parte na ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat bahagi na tayo ng katawan ni Jesus. We are body of Christ already. E paano tayo magiging body of Christ? Nakakita ka ba na ikaw nandito ka, yung kamay mo nandun? Ikaw nandito ka, yung paa mo nandun? Nakahiwalay? So ibig sabihin nun, that was commune with God. Pagka tayo'y kaisa na sa katawan ni Jesus, dapat kung nasa si Jesus, when the Master is, the disciple or their servant was there. Tandaan po natin yan, hindi tayo hiwalay. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, ako nabibless ako doon sa mga tao na kahit na lumalayo ng lugar, pero kasama nila ang Panginoon sa buhay pa rin nila. Amen? Hindi pa yung kumbaga, parang lumipat lang ng kabilang barangay na hiwalay na kay Kristo. No? That was not the body of Christ. Pag body of Christ, intact tayo palagi. Amen? Ano ka, mali ka? Pwede kalasin yung braso mo, ilipat ka sa kabila. Amen? Amen? Alam niyo, pagpapakita din po ito ng ating katapatan sa ating Panginoong Jesucristo sa mga bagay na ginawa niya. Tuloy pa po natin, no? Verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, huwag lang natin tatanggalin sa isipan natin. Amen? Na kahit anong ginagawa natin, sa labas ng pagtatrabaho, sa loob ng pagtatrabaho, sa loob ng bahay, sa lansangan, laging nasa isip natin ang Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So, ibig sabihin po niyan, talagang we keep our closeness to God. Amen? Namatay si Jesus, ikaw nandun ka, naghihintay ka. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hinihintay mo pa rin siya. So, ibig sabihin po nun, kaisa tayo kay Kristo doon sa mga bagay na kanyang ginawa. At ito'y pinagtitibay ng kanyang banal na dugo. Baptism is speak of His burial and resurrection.
Kaya tayo nagpapabaptize para ipakita kay Jesus na nakipag-isa tayo sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay. Ano sabi po sa atin ng Mark 16:16? Ang mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Kaya napakahalaga po nito. At sabi po ng Roma chapter 6, verse 3 to 4, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Yung death of Christ was really baptized every believer para magkaroon ng buhay. Sa mga tuwid tayo'y namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Buhay ka na. Kaya nga dapat, pag buhay ka na, huwag ka nakihiwalay kay Jesus. Pag hiwalay ka kay Jesus, patay ka ulit. Amen? Amen. Naintindihan po ba natin yun? Amen. Sabi niya gano'n, sa makatuwid tayo'y napatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay, bagong buhay. Hindi na natin pinabalikan yung old life natin. Amen. Kaya nga kahit na anong mangyari na sa atin, hindi na tayo hihiwalay sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang hihiwalay sa Panginoon. Huwag ka nang hihiwalay sa Panginoon. Minsan nga, alam nyo, ang babaw ng mga reason at mga dahilan ng mga Kristiyano minsan, may mga reason po sila na hindi katanggap-tanggap talaga, umaalis na sa church. Amen? Minsan, alam nyo, may narinig akong reason, sabi niya gano'n, parang sakit, tinanong ko siya, bakit umalis ka sa church? Kasi ang pangit nung kasister natin. Sabi ko, oh, maganda ka. Oo, totoo po yan. Ayaw niyo po maniwala. Alam niyo po, kung minsan, alam niyo po ba, umibigang pool. Nagiging hangal po tayo dahil sa kasinungalingan ni Satanas sa buhay natin. Minsan, sa galing mo lang sa isa, sa mga kasamahan na galing ka na, umalis ka na. Amen? At ang hindi mo alam, si Satan yun eh. Nagiging masunuran din tayo ni Satan. If you love God, hindi na tayo magiging masunuran kay Satan, kundi kay Jesus na tayo nagiging masunurin. Amen. Baptism shows our love for Christ. Yung ating baptismo ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Paano? Baptism is following Jesus. Sumusunod na tayo kay Jesus. Amen. Kaya nga, ibig sabihin po nito, pag talagang tayo na baptismo na sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin po niyan, susunod na tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen. Kahit na ano pa yung ginagawa mo sa buhay mo, kahit na gaano ka pa kabisi, kahit sabihin mo, bigo ka pa sa mga bagay na pangarap mo, kahit kung saan ka man nabigo, susunod ka pa rin sa Panginoon at hindi mo ikikipa yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Mateo chapter 3, verse 15 to 17, subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig, nagbuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumako sa kanya at isang tinig mula sa langit at nagsabi, ito ang minamahal ko, anak na lubos ko kinalulugdan. If we are following Jesus, alam niyo po ba kung ano ang dapat na marinig mo sa tainga mo? Dapat ito na yung maririnig mo sa tainga mo kapag ka ikaw ay talaga napautismo na kay Jesus. Verse 17, at isang tinig mula sa langit na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos ko kinalulugdan. Nakita na mo po kung paano ang isang tao sumusunod kay Jesus ay kinalulugdan na ng Ama. Amen? Amen. Sapagkat kapag tayo sumunod na kay Jesus, willing na tayo na kahit na anong ipag-give sa atin ng Lord, i-give natin yan just to follow Christ Jesus. Amen. Hindi natin pwedeng itinay yung bagay na yun, yung pagsunod natin sa Lord. Because following Jesus means we are a children to God. Amen. Naintindihan? Amen. Kaya paano kung aayaw ba na paglituran ng Diyos sa buhay mo? We are now a children to God. Sabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak na lubos ko kinalulugdan. Pag tayo sumusunod tayo kay Jesus,
Ibig sabihin niya tayo yung mga anak na. Amen. Ikalawa, baptism is obeying Jesus. Nagiging masunuri na po tayo. Mateo 28 verse 18 to 20. Kaya pansinin niyo po ito, mga kapatid sa Panginoon. Maraming Kristiyano ayaw sumunod sa Panginoon. Ayaw sumunod sa mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Ibig sabihin po niyan, that is no baptism happens to their life. Hindi sila nabautismuhan ng pagkamatay ni Jesucristo sa kanilang buhay. Amen? Amen. Kaya dito makikita natin, if we are truly baptized in Christ Jesus' death, sabi po ng Mateo 28, 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagadoan ng mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Naging masunuri ka na. Amen. Kapag baptize ka na into the death of Christ, dapat masunuri ka na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, dapat masunuri ka na. Dapat masunuri ka na. Amen? Amen. Yan po yung indikasyon na tayo po ay talagang nagmamahal sa Panginoon because baptism means love to obey Jesus already. Amen. Mas iniibig na po natin na sumunod palagi kay Jesucristo kaysa sumunod sa sariling pagkatao natin. Amen? Amen. Number 3, baptism is identifying with Jesus. Ibig sabihin, you must be identifying to Jesus already. Dapat tayo po ay nakikilala na tayo bilang kay Kristo. Mga Gawa chapter 2 verse 41, kaya ang mga naniwala sa pinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Dapat ikaw nadagdag ka na sa mga anak ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ibig sabihin niya, we are identifying as a children to our God. Amen. Tignan mo kung ano yung ginagawa mo. If you are a child of God, dapat yung ginagawa mo ay yung kaninang sinasabi na pananatiling nila dahil umiibig sila sa Diyos. Ano ulit yung ginagawa nito nito beloved church na ito? Natatandaan niyo ba? Nakalimutan na. Kanina lang sinabi natin ito, no? Ano yung mga ginagawa nito sa araw-araw, nito mga beloved church na ito? Ha? Kaya nangungulanan ako. Sige, malakas. Ano? Nakalimutan na? Nagtitipon po sila. Nagtitipon-tipon? Ano pa? Sa salo-salo? Oh. Ano pa? Nananalangin? Ano pa? Nagpupunit-punit ng papel. Nagpipira-piraso ng tinapay. Yun na po yung ibig sabihin nun, that we are now identifying as with Jesus. Amen. Ang tanong dito, ginagawa mo ba yun sa araw-araw? Minsan. So, ibig sabihin, minsan ka lang naging anak sa ating Panginoon. That's why they are powerful church. Alam niyo, para maging powerful church tayo, we do this daily. Ang hirap ng pastor. Yung na Wednesday, tsaka Sunday, nahihirapan na ako araw-araw pa. Kita ba talaga araw-araw nasa church? Ayun. Hello? Sabi natin, we are now a children to Jesus. Na-identify na tayo as with God, as with Jesus. So, ibig sabihin, paano ka ma-identify kung hiwalay ka palagi kay Jesus? Amen? Amen. Kalawa, they love one another. Why this beloved church powerful? They love the Lord. And number 2, they love one another. Mahal nila ang isa't isa. Ikaw, ilan ngayon yung kinabubuhian mo sa church na ito? Wednesday pa lang yan, wala pa yung Sunday. Mas marami tayo pag Sunday. Tatanungin kita, ilan ngayon sa oras na ito ang kinabubuhian mo? Number 1 na dyan si pastor. Kasi nasasapul ka na naman. Amen?
So, alam niyo po kung bakit sila naging powerful? Ito mga beloved church na ito. Because they love one another. Mahal nila ang isa't isa. Amen? Dapat yun mismo, as we identify to Jesus, dapat tayo po mismo, mahal natin ang bawat isa. Wala ka dapat kaaway. Amen? Pastor, lima pa yung kaaway ko dito. Batiin mo na. Amen? O bakit natatawa kayo? Akala nyo hindi totoo to. If we love one another, syempre, mamahalin natin yung mga tao sa paligid natin. If we love one another, never fighting together. Amen? Eh bakit nagkakaway-away? Eh we are a children to God. Iisang pinanggalingan natin. Iisang katawan tayo. So, ibig sabihin, we need to love one another. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo na ako. Ayaw mo ba? Ha? Huwag ka na mainis sa akin. Kahit na ganito ako, dapat matutunan mo pa rin ako mahalin. Tama mo ba yun? Amen. Kung isa, pag may nakita na tayong pangit sa kapwa natin, hindi ka mahal-mahal to. Mura to, mura. Hello? Ikaw, sa oras na ito, kaya mo na bang mahalin yung pinamumuhian mo ngayon sa oras na ito na narito? O, tingnan nyo. Yung amen nyo, hindi na solid, ano? Amen. Pero kapag kami paninindigan natin, amen! Ang lakas mag-amen. Pero pagka makikita mo, ibig sabihin nun, hindi tayo identified to Jesus. Amen? They love one another, sabi po ng 42 to 46, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalagang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga pagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagtitipon sa templo at nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan at masaya at may malinis na kalooban. Asan dito yung to love one another? Yan ang hahanapin natin dito sa binasa natin. Parang wala naman sinabi dito, they love one another. Meron. Pagmahal mo ang bawat isa, pinabahagian mo yan. Amen. Kaya nga anong sabi po diyan? Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Amen? Concern to someone is love for someone. Pag ikaw meron kang magasakit sa kapwa mo, pagmamahal nyo. Amen. Amen. Pag ikaw marunong ka magbigay sa kapwa mo, pagmamahal nyo. Pag ikaw madamot ka sa kapwa mo, ibig sabihin nyo, you hate that enemy. Amen? Kaya nga sabi ng Lord love your enemy, pray for them, feed them, bless them. Aray ko. Yung kaibigan ko nga, hindi ko mabigyan-bigyan Hindi ko ma-share kung ano yung mga bagay na meron ako Mas lalo naman si pastor Anong bibigay ko? Ikaaway ko ngayon. Lagi na lang akong pinasasaringan mo. Hello? Oo, naliba na agad yung ambience natin no? Pagka talagang natutumbok talaga yung talagang takbo ng puso no? Amen? Pero ang hindi nyo alam yun, ang pagtatuwid ay pagmamahal. Open rebuke is better than hidden love. At sabi dito, in the apostles' doctrine, nag-aaral sila, nagpapaturo sila. They love to gather to hear God's word. Ganun po yung mga nagmamahalan. Ganun yung mga magkakapatid sa Panginoon. They love to gather to hear God's word. Gusto nila yun, nagsitipon-tipon po sila. Pagpapakita po yun ng pagmamahal. Kaya kung ikaw lagi kang absent sa gawain ng Diyos, ibig sabihin yan, hindi ka nagmamahal. Aray ko. Nakamaan na naman ako. Amen? Kapag hindi ka marunong magbigay, hindi ka marunong magmahal, aray ko. Masakit na ito.
wala ka pa na sakit sa kapatiran, hindi ka marunong magmahal. Great. Amen? Today, the tendency is gatherless. Ayaw na. Kahit mag-church, ayaw na. Bakit? They don't love the word, the church. We are the church. Kaya kung hindi ka pala simba, ibig sabihin yan, hindi pa pwedeng mangyari sa iyo yung love one another. Kung bihira ka magpunta sa church, bihira ka makipag-fellowship sa mga kapatiran, mananampalataya, paano mong iibigin yan? Amen? Amen. Hallelujah. Naintindihan niyo po? Amen. Kasi kung talagang nandun yung pag-ibig mo as a church, dapat lagi tayong nandun. Amen. Dati araw-araw nilang ginagawa itong mga bagay na ito, no? Kaya nabuo yung pag-ibig nila sa isa't isa eh. Kasi lagi sila magkakasama. Paano mabubuo yung pag-ibig nyo sa isa't isa kung bihira kayo magkasama? Amen? Napansin niyo po si Jesus, kailangan iniwanan ni Jesus. Sabihin niyo sa akin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Kailan nawala si Jesus sa buhay mo? Even kahit na gumagawa ka ng pagkakasala, si Jesus nasa tabi mo. Samantalang sasabihin mo, iniibig ko si Jesus, kailan nangyari? Nung nabisi ka lang sa ibang bagay, iniwan mo na ang Diyos. Hello, hello, hello. Hello, and how are you? Gusto ko po na malaman po ninyo na totoo yung bagay na ito, na talagang kung may pag-ibig ka kay Jesus, makikita mo, lagi mong ginagawa itong pag-ibig na ito na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ano sabi ulit po doon sa kanila binasa natin? Sila po ay nagsasama-sama. Sila ay nagsasalo-salo. Sila po ay nananalangin. Nagpipira-pirason ng tinapay. Yan yung ginagawa po nila. Nag-aaral sila sa turo ng mga apostol. Pagpapakita po ng pag-ibig yun. Amen. Kaya nga, huwag mo sasabihin, iniibig ko ang kapwa ko. Kung tayo po mismo, hindi tayo willing to gather more on Christ. Amen. Sabi po ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Hindi ka na pumapayag na lumilipan. At ikaw naman na lagi kang active sa gawain ng Panginoon, hindi ka papayag na yung kapatid mo na minamahal mo ay hindi mo kasama into the fellowship with God. Amen? Amen. Alam niyo po, ibig dito, we cannot achieve dynamic spirit if we are less gathered in Christ. Kung bihirang-bihira kang magpauna sa pagtitipon sa Panginoon, paano tayo magiging dynamic spirit? Pag sinabing dynamic spirit, it is active in Christ. Active tayo sa pagsunod kay Christ. Kaya nga, if we less gather in Christ, ibig sabihin yun, you are inactive. Ibig sabihin po nun, wala yung pag-ibig sa bawat isa. In fellowship. This is the great reason for gathering to worship. Alam niyo kung bakit tayo nag-worship? Kasi binubuo tayo into one fellowship. It is our fellowship with Christ Jesus. Christians to love one another. The closest bond is that we are members of this body. Paano nga? Sabi ko nga po sa iyo, kung tayo po ay kaisa sa katawan, dapat mayroon na tayong ginagampanan. We are involved our life into the body. Dapat may kapanin ka na. Kapatid sa Panginoon, walang Kristiyano na bandado. Alam niyo po ba yung bandado? Yung hindi na po makagalaw. Pag Kristiyano ka, you are effectively and mightily used and equipped for the glory of Christ Jesus. Amen. Kaya hindi pa pwede yung atrasabati ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi pa pwede na sulsulpot, lulubog, lilitaw ka pagdating sa buhay ng Panginoon. Ibig sabihin niya, you are the part of the body. Bandado. Hindi nakakagawa. Kaya nga sa 1 Corinthians chapter 12, ipinapakita dito na may kanya-kanya tayong gampanin dapat into the body of Christ.
No believers of Christ na wala silang tungkulin pagdating sa Panginoon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, wake up. If we are receiving the Holy Spirit on us, we are living now into a great task in Christ Jesus. Meron na tayo dapat kampanin. Hindi mo pwedeng wala kang kampanin. Dapat hindi lang yung pastor ang may kampanin, hindi lang yung mga workers ang may kampanin. Every one of us here, meron tayong task in God. Bakit? We are a body of Christ. Binubuo tayo ng iisang katawan. At lahat tayo ay may kanya-kanyang bahagi at may kanya-kanyang ginagampanan. Huwag mo sabihin, kulugo ka. Pag kulugo, tinatanggal. Amen? Wala matitutulad, hindi nagpapangsyon. Kamay ka, mata ka, ilong ka, paa ka. Tuhod ka, siko ka, mata ka, ilong. Yun dapat ang ginagampanan natin. We are functionally giving glory for Christ Jesus. Alam yung wala po nagmamahal sa Panginoon na hindi nakakapagbigay ng glory sa Panginoon. Tandaan natin, it is not enough to attend on this service. Kailangan may ginagawa ka. Tuuin mo yung fellowship mo sa Lord. Tuuin mo yung mga pagtitipon-tipon sa Panginoon sapagkat doon mo makikita kung ano yung bagay na ipagagawa sa iyo ng Panginoon Yesu Cristo. Hindi mo makikita yun kung hindi ka madalas na makikipag-fellowship sa Panginoon. Huwag mo sabihin, mahal ko ang Lord without fellowship. Mahal ko ang kapatiran without fellowship. I love the words of God without fellowship. Come on! Hindi po gano'n ang talagang tao nagmamahal sa mga bagay kay Kristo. Pag tayo nagmahal kay Kristo, dapat do the same thing with our Master. Ano yung ginawa ni Jesus? Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Anong ginawa ni Jesus? He keep on His ministry. Ginagawa niya palagi yung kanyang ministry. Diniligtas niya tayo, iniingatan niya tayo, ipinaglalaban niya tayo, pinagagaling niya tayo, pinalalago niya tayo. Ang lahat ng mga bagay na gusto niya mangyari sa ating Panginoon, ginagawa niya sa atin. Kaya nga huwag mo sasabihin, mahal mo ang Diyos without fellowship. If you have less fellowship, napakalaking problema noon sa isang Kristiyano. Kaya nga marami nagsasabi na kahit na inactive po sila sa kanilang pagka-church, love din ang Lord, come on. Hindi natin pwedeng pulahin ng Panginoon sa buhay natin. We are now a part of one body. Amen. Pwede pa rin yung nakawan mo nandun, tapos ikaw na paan nandun, kailangan hindi maghihiwalay na yun. That's why we love one another. Pag mahal mo yung si paa, dapat lagi kang kasama ni kamay. Kasama ka ni tuhod, kasama ka ni ulo, ni mata. Magkakasama yan, hindi naghihiwalay yan. Kaya nga to love one another, you love the feet, you love the finger, you love the nail, you love the head, you love the eye, you love the nose, you love the whole part of the body. Amen. Wala kang ipakaninin. Amen. Huwag ipapang mo ang ilong mo, ayaw mo na yan. Saan ka hihiga pag nawala yan? Huwag halimbawa sa isi yung dalawang mata mo, ayaw mo na yan. Saan ka pa makakakita yan? Kaya nga gusto ko po na malaman po ninyo na napakahalaga ng fellowship natin. Ibig sabihin, sama-sama together with Christ. We're breaking of the bread. Sa pagpapira-piraso ng tinapay, sharing communion and remembering Christ's death, speaking of Christ's love at the cross. Yan po yung pinagtitibay natin through breaking of the bread. Ibig sabihin yan, tayo ay kaisa ni Kristo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Si Christ, dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayo na magutom. Amen? Naniniwala ka ba doon? Amen. Kaya hindi lang basta tinapay, kundi yung kanyang katawan ang ibinahagi niya sa atin. Tingnan niyo po niya na, noong time na nangangaral siya sa maraming tao, 5,000 people, naganap siya ng ipapakain niya doon. Nag-miracle siya, gumawa siya ng miracle. Nung itinaas niya yung dalawang isda at tatlong tinapay. Alam niyo po ba, nag-multiply yun because of the big love of Jesus to the people to follow Him. Alam mo ba, na ang Diyos hindi ka pupututin kapag kakalagan tayo ay nagmamahal din kay Kristo. Amen?
Kaya nga, yung breaking of the bread, meaning, we are partaker of what great things that He did. Kung ano yung napakadakilang bagay na ginawa ni Jesus, kasama tayo doon. Amen. Kaya nga, partaking, breaking of the bread, ibig sabihin yan, ipinapakain sa atin yung katawan ni Jesus para maging bahagi tayo ng lahat ng kanyang ginawa. Ipinapainom sa atin yung blood of Jesus para tayo mismo ay selyado ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Amen. Kaya huwag natin minimiss yung mga bagay na yun. Also, in prayer, building love for one another. Hindi tayo magmamahalan kung hindi tayo nagkakasama-sama into prayer. Amen. Amen. And into prayer, dyan tayo unite ng Lord into His Spirit. Sharing needs and rejoicing in God's provision. Kaya nga, makikita mo yan, nagtutulungan na tayo sa bawat isa. Amen. Kaya makikita mo, nagmamalasakit na tayo sa isa't isa. Hindi na nagdadabutan, kundi nagbibigayan na. Hindi na naghihindayang sa kung anong meron siya, ibinabahagi niya na sa kanyang mga kapatiran. Because this is the effect, the impact of prayer to both of us in Christ. Na kapag nananalangin ka, tuturuan ka ng Diyos na magbigay. Kapag nananalangin ka, tuturuan ka ng Diyos na magmahal. Kapag nananalangin ka, tuturuan ka ng Diyos na lumapit ng todo ang buhay mo sa Kanya. Prayers edify love to one another. Prayers blows every needs and enjoying God's provision. Kaya kapatid sa Panginoon, kung gusto mo na talagang ma-overwhelm ka ng kabutihan ng Panginoon, lagi ka manalangin. Amen. Tingnan mo nga, kaya nga ang lungkot-lungkot mo palagi sa gawain ng Diyos, kaya walang kagana-gana kasi hindi nagpe-pray. Alam niyo po ba, in prayer, pinalalakas tayo ng Diyos. Ito, may bubulong ako sa inyo, ha? Gusto ko na marinig mo ito. Pagka lagi kang nananalangin, papapailing ka ng Diyos. Ayan. Pagka laging ang isang Kristiyanong believers to Christ Jesus, laging nananalangin, pumapait. Sabi mo sa tabi mo, manalangin ka, para bumait ka. Ulitin mo sa kanya, para bumait ka. Para bumait ka. Kaya ako, hindi ako naniniwala kapag yung may isang Kristiyano na laging nananalangin tapos hindi bumabait. Alam niyo, siguro nakaupo lang yun, natutulog sa prayer. Kasi hindi bumabait eh. Kasi pagka ikaw nananalangin ka raw, ibig sabihin niya, building love for one another. Ibig sabihin niya, yung ating tinatayo na pundasyon o na struktura ng Panginoong Jesucristo ay naibibigay sa bawat isa po sa atin. Amen. And last, they love lost people. Yan. Magkakaroon ka na ng pag-ibig sa mga taong nawawala pa sa Panginoon. Sabi po ng verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan nila sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ulitin po natin. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Tatanungin kita sa oras na ito. Ilang taong ka na naglilingkod sa Panginoon? Pero, nagkaroon ka na ba ng hangarin na makapagligtas ng kaluluwa? O until now, 10 taon ka na hangarin pa rin. Wala pa rin kaganapan yung pagliligtas mo. 10 taon ka na sa Lord, pero ang hangarin mo pa rin tumiso. Hallelujah, praise the Lord. Dahil kung may pag-ibig ka talaga sa Panginoon, dapat ang hangarin mo na ngayon ay yung mga tao na wala pa sa Panginoon, madalas kay Kristo. Amen. At doon tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon.
Kahit gumawa ka ng gumawa ng maraming bagay, kung wala kang pag-aalala at malasakit sa mga kaluluwa na daling kay Kristo, wala sa isang radyo. Because the real beat of the heart of Christ Jesus is to win soul. Amen. Yung nandiyan ka ngayon, tuwa-tuwa ang kalooban ni Jesus. Yung mawawala ka, nagdurugo ang puso niya. Amen? Amen. Katulad yan, pag wala kang gana, nagdurugo ang puso ng Diyos. Pero kapag ikaw mismo, para nararamdaman mo na yung pagsama ng Lord ay sumasa puso mo, na-overwhelm din ako. Napupuno siya ng kagalakan sa buhay natin. Amen? Amen. What should a loved witness do for the lost? Ano po ba yung dapat na ipakita natin pag-ibig po dito? They were constantly witnessing and praising God. Amen? Araw-araw din. Araw-araw din natin ginagawa yun. Nagliligtas tayo. Constantly. Nagwi-witness tayo kay Christ. Nagpe-praising palagi tayo. Nagpupuri palagi tayo sa Panginoon. Witnessing, we share and invite. Praising, make us fruitful. Kaya itong bagay na ito, yung constant witness and praising to God, may kaugnayan po ito. Kaya kung minsan hindi nagiging fruitful yung ating pag-witness, it is because we are less of praising. Ulang. Kaya nga makikita mo, marami mga Kristiyano nagkakawitan sa Panginoon, ikaw nakatulala. Diba paano kung magkaka-interest na magligtas sa kaluluwa kung ikaw mismo tulala ka? Hello? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Amen. Kaya hindi lumalakas yung urge natin to love the lost people. Alam niyo kung bakit? Kasi nagpe-praising na yung iba, nagpe-pray na yung iba, ikaw wala. Nakaiwala yung espiritu mo. Kaya nga, to edify our spirit of Christ inside of us, kailangan yung we be united with them in praising. Amen? Amen. Kasama tayo, hindi tayo hiwalay doon. Bala kayo mag-pray, basta ako nandito lang ako. Hindi pa rin yan. Kaya ako bisa, hindi tayo magkatarang, hindi matouch yung puso natin ng Panginoon para magkaroon ng pag-ibig para sa mga kaluluwa. Dynamic witness, Spirit, the Lord added to the church daily those they were. Pagka talagang active po tayo, pagka talagang masipag tayo, pagka talagang buhay na buhay tayo pagdating sa Panginoon, alam niyo po ba, idadagdag sa atin ang maraming naliligtas. Amen. Dynamic Christians are active in winning soul, indications of having the Holy Spirit in them. Kaya tandaan niyo po, pag isang Kristiyano masipag, ibig sabihin niyan, he is guided by the Holy Spirit. Yun yung natutulak sa iyo. Kaya nakita mo, magtatanong ka kay Pastor, may hayo mo ba? Kaya excited ka sa paghahayo. Dahil kasi, nandun yung Espiritu ng Diyos na nagtutulak sa iyo na gawin yung mga bagay na yun, dynamically. Number 3, we are all to be involved in outreach. Lahat tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat tayo involved dapat yan. Lahat tayo involved dapat dyan. Sabi mo, lahat tayo dapat nag-outreach. Dapat tayo dapat nag-outreach. At excitedly, ginagawa natin yung pakikiisa sa pag-outreach na yun. 4, the whole church is to be a team to reach the world. Ha? Team tayo eh. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, team tayo. Team tayo. Amen. Pag sinabing team, dapat kaisa tayo doon. Amen. Lahat tayo nagkakaisa sa gawain na yun. Hindi ba pwede nandito ka ngayon, pero hindi ka nakateam po sa bawat isa. Kaya tandaan mo, pag may outreach, dapat kasama ka doon. Amen. Amen? Hindi nagpapaiwan, pas muna ako ngayon. Sa susunod na lang ako ngayon. Hindi ganun. Pag may outreach, merong mga pinaanabon sa atin ng Panginoon, kasama ka dapat doon. Amen. Uulitin ko po, dapat kasama ka doon. Walang pas-pas. Amen? Kaya yung attitude na mahilig mag-pass, ibig sabihin niya, he is not a dynamic church for Christ.
ibig sabihin niya, tamad. Tatandaan ninyo, ang isang dynamic church ay isang umiibig sa Panginoon, ay isang tao na kung saan punong-puno ng pakikipag-fellowship sa Panginoon. Kaya hindi tinatamad yan pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman mo, kung matagal ka na nag-church, dapat kasama ka ng buong team ng buong church sa lahat ng ginagawa para kay Kristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gusto po na malaman po ninyo na walang puwang sa atin yung tinatawag na katamaran. Sapagkat tayo mga Kristiyano ay tumanggap ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu ng Diyos, and this will lead us into a dynamically church for Christ Jesus. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ugaliin po natin na maging masipag tayo sapagkat ito'y larawan na tayo'y tumanggap ng kapangyarihan bilang witness sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag kang tatamarin. Kahit na anong pangyari, huwag kang pagwawalan ng pag-ibig sa ating Panginoon. Ang pag-ibig sa Panginoon, hindi tinatanggal yan. Hindi nag-upset down dapat yan. Dapat lagi mag-init yung pag-ibig mo sa Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Revelation, balikan mo yung dating ginagawa mo. Balikan mo yung unang pag-ibig mo sa akin. Ang sabi na Lord, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, balikan ka, isusuka ka ng Panginoon. Gusto na Lord, lagi mainit yung pag-ibig mo sa Kanya. Hindi yung masulpot-sulpot lang kung kailan mo gusto. Dahil hindi yun ang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At talaga nagtataglay ng banal na Espiritu ng Diyos, they are ignited. Lagi po siyang on fire. Lagi mainit. Lagi maalam. Lagi gusto niya, may ginagawa siya for the glory of His Master. At sa oras na ito, hindi natin ito pwedeng dayain ng Panginoon. Sapagkat He gave His Holy Spirit to empower us. Kaya kung sasabihin mo, tinatamad ako, ang ibig sabihin niyan, you are not receiving the Holy Spirit in you. Kapag sinabi mo, pass mo na ako, you have no Holy Spirit that igniting you into the ministry of God. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi natin madadaya ang Panginoon sa buhay natin. Kunting gawa, akala ko talagang ignited ka na ng Holy Spirit. Kunting gawa, akala natin we are so in love with God already. Gusto ko malaman mo, hindi mapipigilan ang sino mang binabaan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Baka mamaya kahit gabi na makikita mo, mahayo pa yan. Kapatid sa Panginoon, hindi natin madadayang yung pagiging believers to Christ natin. Dahil ang pagiging believers to Christ, nailalarawan sa atin si Kristo. At kailanman si Jesucristo, hindi yan nagpahinga lang sa kanyang tahanan. Hindi yan nagpago lang sa bundok. Kundi lagi siya na sa journey niya into the ministry to save and save the lost. Kaya kapatid sa Panginoon, pag-aralan ko ito, bagay na ito, napakinggan mo ngayon. Dahil this is a great lesson. Especially to those Christian who always protecting. Sa mga Kristiyano nagpapaggap lang. Nagpapakita lamang sa galing ng salita. Subalit hindi mo makikita ka ng gawa. Tandaan nyo, napakahalaga ng bagay na tayo po ay mayroong malaking panahon sa ating Panginoon Jesus. Nangyayari po kayo. Umpisahan mo sa gabi ito. Gawin mo yung mga bagay na napakinggan mo. Tingnan mo. There's a big change that really will happen into your life. Makikita mo, ang daming mga magagandang bagay na mararanasan mo. The power of Christ Jesus
will experience it by anybody who pass here. Kapag ka-desire mo yung mga bagay na yun, magkaroon ka ng ganap na pag-ibig sa Panginoon, kailanman hindi ka nananayo sa Diyos. Kahit saan ka mapunta, kahit saan sulok ka ng mundo, mapunta o makarating, makikita mo, nandun, nag-iignite yung iyong espiritu para paglingkuran ang Diyos na nakina, na nagligtas ng buhay. Sa oras nito, kapatid sa Panginoon, bakit hindi mo napagin kung ano yung bagay mo? Tumalakot na sinasabi sa iyo ng Panginoon. Huwag kang isang Kristiyano lamang na palasip-pasip pa lang. Huwag kang isang Kristiyano na walang gabanin pagdating sa Panginoon. We are a part of the body of Christ. At ang ibig sabihin po nito, na meron tayong great task in Him. Meron tayong ginagampanan. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang natin at namamatay para sa sarili natin. Ang ibig sabihin ng Lord doon sa tagal na yun, na ang buhay natin ay para kay Kristo. Mabuhay ka para kay Kristo, mamatay ka para kay Kristo. Ang sabi ni Pablo, to die is gain, and to live is Christ. Ang kamatayan na ginagawa sa iyo ng Panginoon sa mga bagay dito sa mundong ito ay pasimula ng buhay mo kay Hesus Kristo. Kaya gusto ko na malaman mo na sa oras na ito, buhayin mo yung iyong sarili sa mga bagay kay Hesus Kristo. Hindi ka kinreate ng Lord para sa sarili mo lamang kapakanan. Ipakita mo kay Jesus yung pag-ibig mo. Ipakita mo kay Jesus yung pag-ibig mo. Gamitin mo yung buhay mo lahat kay Kristo. Ako'y namamangha sa'yo. Halos hindi ka na pinatatahan. Halos hindi ka na sinasapul ang pag-ibig ng kanyang salita. And until now, hindi mo napapansin ang tapik-tapik mo na sa Panginoon. Hindi mo napapansin halos wala na yung pag-ibig mo sa Lord. Wala nang impact sa iyo yung mga naririnig mo. Wala nang dating sa iyo yung mga aral ng Diyos. Samantalang ipinakita dito na ibang mga unang iglesia nagsama-sama silang nag-aaral sa turo ng mga apostol. Ikaw, kapatid sa Panginoon, na nagsasabi bilang isang tagasunod ni Hesus Kristo, nagpapaturo ka pa ba? Tinatablan ka pa ba? Kinukumbig ka pa ba? Tinuturuan ka pa ba ng Holy Spirit sa oras na ito? Gusto ko malaman po ninyo, kapatid sa Panginoon. Sabi ng Lord, turuan ninyo sila sumunod sa pinag-uutos ko. Turuan nyo sila sumunod sa pinag-uutos ko. Kapag hindi ka na marunong sumunod sa mga pinag-uutos, sa mga turo ng mga apostol, sa mga turo ng mga propeta, sa mga turo ng mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa kapanahunan, I tell you, malayo ka na kay Hesus Kristo. Listen to the voice of the Lord. Listen to the voice of Jesus. Makinig ka para na sa ganon, bumalik yung gana mo kay Kristo. Tagamin mo ang salita para bumalik yung init ng pag-ibig mo kay Hesus Kristo. You are not a dying Christian. You are directed into the dryness of this land. Pag-aming mo yung buhay mo sa Lord. Huwag mong ipagtamot kung anong bagay na meron ka. Huwag mong ipagtamot
sa Panginoon yung iyong mga talento. Lord, ibinulog ko sa iyo, Panginoon. Lord, break the numbness of spirit. Yung spirit ng talent, Lord. I-break mo yan sa mga isa na narito ngayon. My God, Lord, let me all feel the presence of you right now. Piliin ko sa oras ni Lord. Mawala sa aming lahat yung presensya ng pagkapit mo sa mga isa sa aming lugar. We reject the spirit of darkness. Spirit ko ng pagkapanhin. Spirit ko ng hindi pinapaglaan. Sumalaan ni Kristo. I rebuke you. Come out. Position in Christ. Come on. Sa oras na ito, parang nararamdaman ko na namamanhid ka na. Kapaniwala na sa'yo yung mga aral na naririnig mo. I-break mo yan. Ang tawag niyan, kalyo. Kung bakit hindi mo na nararamdaman si Jesus Cristo. The spirit of darkness is critical into every Christian. Sapagkat kapag ikaw manhid ka na sa mga bagay na tinuturo ni Jesus Cristo, ibig sabihin niyan, you are already dead. You are alive in Christ Jesus. And supposed to be, you will be alive now. Lagi kami natutunan. Lagi ka lumalago sa aral ng mga apostol, sa aral ng mga propeta, sa aral ni Jesus Cristo nating Panginoon. Huwag kang papayag na manhid ka na. Spiritual darkness cannot help every Christian who really wanted to take his grow in Christ. Alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon? Satan make us numb. Bakit tayo ginagawa ni Satan na maging manhid pagdating sa mga aral kay Kristo? Sapagkat ayaw niya na ikaw ay magamit ng kataas-taasang Diyos. Kaya sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, break mo yung tinatawag na spiritual darkness. Yung wala kang natututunan sa mga aral ng Diyos. Supposed to be, Christians are learner, natututo, tumatanggap ng aral. At alam niyo po ba, pagka-knock na tayo, kapag tayo po ay manhid na pagdating sa mga bagay sa Panginoon, the sin will taking place of your heart. Yung kasalanan na ang iiral at maghahari sa buhay mo. Because you are naive and soon to be dead. Kaya kapatid sa Panginoon, make the Holy Spirit alive and living in you right now. I ask the Holy Spirit of God to be received again by any one of us here. Come on, ask the Holy Spirit to be with you. Ask the anointing and fire of the Holy Spirit to be with you. Come on, ask Him for the Holy Spirit to empower your Christian life. Hilingin mo, Holy Spirit, come live with me. Come live with me, Holy Spirit. Tawagin mo, Holy Spirit. Sabi mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, manahan ka sa akin.
mo sa Kanya na mag-on fire ka ulit. Sabi mo, Lord, again, make me a witness of you. Lord, again, make me a witness for Jesus. Make me a witness for our Christ Jesus. Ignite us once again, Lord. Ignite the people of God once again. Kailangan namin, Panginoon, for us to be identified to be with you, Christ Jesus. Gusto namin, Panginoon, na makilala kami, Panginoon, bilang kaisa mong Panginoon. Sa mga bagay na banal, sa mga bagay na mabuti, sa mga bagay na nakalulugod sa iyo ang aming Diyos. Panginoon Jesus, patuloy kami tumutulog sa iyo. Ibinababa namin, Panginoon, ang mga pagmamalaki namin sa buhay nito, Lord. Sapagkat nananalig kami, Panginoon, na sa oras na ito, gagawa ka muli sa amin ang miracle to fulfill again the coming of the Holy Spirit in this church. I declare it, the Lord, that this church will be filled with the Holy Spirit. That this church will be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Diyos, tuloy kami tumutulog sa iyong kapanalan, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, humihingi ng habag mo, Panginoon. Na patuloy, Panginoon, na huwag mo kami pagkain sa amin ang banal na Espiritu Santo, Lord. Pagkaman kami ay naging kapasalanan o God, muli kami humihingi sa iyo ng paglilinis, Panginoon, at sa tulong ng banal ng Espiritu, Panginoon, na magtutulak sa amin sa mga bagay na banal na ugal, bagay na kung saan nakalulugod sa iyo, Panginoon, upang muli kami mag-alam, Panginoon, at magmahalan bilang mga magkakapatid sa iyo, Panginoon, sa paggawa, Panginoon, ng mga bagay na ikaliligtas ng bawat kapwa namin, O Lord. Panginoon Jesus, hinihiling namin, Panginoon, na matupad muli, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ang pagiging saksi namin sa iyo, Panginoon Jesus, sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, O Lord, ay maipangahayag namin sa buong mundo, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, Lord, kasi iyong po kami palagi ng iyong kapangyarihan at may palagi ng iyong presensya, Lord, upang sa ganong Panginoon, maging masipag kami, Panginoon, sa mga bagay na espiritual na makapagbibigay kaluguran at kapulihan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na pagpalain mo po kami, Panginoon, ng punong-punong espiritu na nagmumula sa iyo, O God. Ignite us, O Lord. Fire us, O Lord, with your anointing. Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na makinabang ng bawat buhay. Sa iyo ang naman ito, at ingatan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi, sa aming mga basamantalang tirahan, O God, at hayaan mo, Panginoon, ang maluwalhati mo kami ihatid ng iyong banal na kapangyarihan at presensya at kasama ni muli po mga matiring mga anghel sa langit na maghahatid sa amin ang ligtas, Lord, at maluwalhati, puno ng kapuspusan mula sa iyo, banal na Espiritu. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang church na ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga vision and mission ng church na ito, Lord. At hayaan mo maging matagumpay ang lahat ng gagawin mo. Amen, Panginoon. Sa nalalapit na anibersaryo ng church na ito, Lord, magkakaisa kami, Panginoon, sa ipagulong ng lahat
pangalan, sa tanging pangalan ng po lamang in Jesus' name. Amen. God bless you all. Maraming tayo.